Pinagtaksila ng asawa at ng mismong kapatid na kinupkop sa sariling tahanan. Sa gitna ng gabi, ang dambana ng kanilang kasal ay naging kuta ng kasalanan. Alagaan mo ang anak namin, Angelica. Total, baog ka naman. Utos ng lalaking minahal ko. Ngunit sa likod ng aking mga luha, isang plano ang unti-unting nabubuo. Isang paglisan na hindi mag-iiwan ng kahit isang bakas. Kaya mo bang manindigan kapag ang mundo mo ay naging abo na? Ano ba naman ang magagawa niya? Baog siya, Elena, kaya huwag kang mag-alala. Tatanggapin niya rin ang anak natin dahil wala siyang choice. Magpasalamat siya at may pakinabang na siya sa bahay na ito bilang yaya ng sarili kong dugo. Nanigas ang buong katawan ko sa likod ng pinto ng aming silid. Ang boses na yon, ang boses ni Angel na dati, ay tila musika sa aking pandinig. Ngayon ay naging isang matalim na balisong na humiwa sa aking pagkatao. Walang pasubali, walang bakas ng pagsisisi. Nakatayo ako roon. Bit-bit ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Isang mamahaling relo na pinag-ipunan ko ng 6 na buwan mula sa aking sahod bilang guro. Anibersaryo namin ni ngayon, ika-10 taon. Plano ko sanang sorpresahin siya pagkatapos kong ihanda ang paborito niyang adobo na kanina ko pa maingat na tinitimplahan sa kusina. Ang amoy ng tuyo, suka, at bawang na dati ay sumisimbolo ng tahanan, ngayon ay tila naging amoy ng isang nabubulok na bangkay na sumasakal sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri, ang bawat gatla at kalyo sa aking palad na nakuha ko sa paglalaba ng kanyang mga barong at paglilinis ng bahay na ito para lamang makatipid kami ay tila nag-iinit sa kahihiyan. Yung mga kamay na humaplos sa kanya sa tuwing siya ay pagod, iyong mga kamay na nag-alaga sa kanya nang siya ay may sakit, ay tinawag niyang kamay ng isang yaya. Ang sinapupunan kong hindi pinalad na magkaroon ng bunga ay naging lisensya niya para ituring akong basura. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluwal nito si Elena, ang babaeng itinuring kong sariling kapatid. Mula nang kupkupin namin siya, 5 taon na ang nakalilipas. Hawak niya ang isang sanggol na himbing sa pagkakatulog. Ang bata na akala ko ay anak ng isang kamag-anak na kailangan naming tulungan. Ang batang buong puso kong pinatitimpla ng gatas at pinatutulog sa aking bisig gabi-gabi. Ate, nandyan ka pala, nauutal na sabi ni Elena. Ngunit sa likod ng kanyang pekeng gulat, nakita ko ang isang mapang uyam na kislap sa kanyang mga mata. Isang tagumpay ng isang ahas na nakapasok sa paraiso. Hindi ako nakapagsalita. Ang aking hininga ay tila nakabara sa aking dibdib, mabigat at masakit. Bawat tibok ng aking puso ay parang martilyo na dumudurog sa aking mga tadyang. Tumingin ako kay Angel na ngayon ay nakatayo sa likod ni Elena. Wala akong nakitang takot sa kanyang mukha. Ang nakita ko ay ang nakapanlulumong pagkabagot na tila ba ang aking sakit ay isang abala lamang sa kanyang gabi. Ngayong alam mo na, Angelica, mas madali na ang lahat, sabi ni Angel habang inaayos ang kanyang kwelyo. Kailangan ng bata ng ina. At dahil hindi mo kayang magbigay niyon, ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Tutal, magaling ka naman sa mga bata, di ba? Isipin mo na lang na ito ang paraan mo para makabawi sa kakulangan mo bilang asawa. Bumitaw ang aking hawak. Ang maliit na kahon ng relo ay bumagsak sa makapal na alpombra nang walang tunog. Ngunit sa loob ng aking ulo, ang ingay ng pagkabasag ng aking mundo ay higit pa sa dagundong ng kulog. Tumingin ako sa paligid ng bahay na binuo ko ng may pagmamahal. Ang bawat kurtina na ako ang pumili, ang bawat pasong inalagaan ko, lahat ay tila naging mga estranghero na pinagtatawanan ang aking kamangmangan. Tumalikod ako at naglakad patungo sa kusina. Hindi dahil susunod ako, kundi dahil kailangan kong kumapit sa lababo upang hindi tuluyang gumuho ang aking mga tuhod.
Doon, sa harap ng kumukulong kaldero ng adobo, nakita ko ang aking refleksyon sa bintana. Isang babaeng maputla, wasak, at tila isang anino na lamang sa sarili niyang pamamahay. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa bawat sakripisyo na ibinigay ko ng walang pag-aalinlangan, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng 10 taon? Isang basahang itatapon matapos gamitin pampuna sa dumi ng kanilang pagtataksil. Angelica, ang bata, hindi mo ba naririnig? Kanina pa umiiyak. Baka nagugutom na. Bilisan mo naman ang pagkilos mo riyan sa kusina. Ang boses ni Angel ay dumagundong mula sa aming silid. Ganoon kabilis, ganoon kaimpit. Na tila ba isa na akong utusan na kailangang tumalima sa bawat kumpas ng kanyang daliri. Ang umagang ito ay hindi tulad ng mga nakaraang 10 taon. Dati, ang bawat pagsikat ng araw ay puno ng pag-asa, ng halik sa noo, at ng mainit na kape na sabay naming pinagsasaluhan. Ngayon, ang bawat sinag ng araw na tumatama sa aking mga mata ay tila nanunuumbat sa aking pagiging tanga. Dahan-dahan kong ibinaba ang sandok. Nagluluto ako ng sinangag, ang paborito niyang almusal na may maraming bawang. Isang ugali na tila nakabaon na sa aking sistema. Isang tungkulin na ginagawa ko pa rin kahit na ang aking puso ay punong-puno na ng lason. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nanginginig habang hinahawakan ang hawakan ng kawali. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa tahanang ito. Ngunit sa isang iglap, naging bilanggo ako sa sarili kong kaharian. Lumabas si Elena mula sa kabilang kwarto, suot ang aking mamahaling silk na bathrobe na regalo pa sa akin ni Angel nung nakaraang Pasko. Humikab siya ng malakas at sa kanyang mga mata ay walang bakas ng hiya, kundi ang isang mapang-uyam na pagmamalaki. Ate Angelica, pasensya na ha. Sobrang bigat kasi ng pakiramdam ko. Parang hindi pa ako nakakabawi mula sa panganganak. Pakikuha na lang si Baby Angelo kay Angel. Mukhang hindi siya mapatahan. Sabi ni Angel, ikaw na raw ang bahala sa pagpapakain sa bata simula ngayon para makapagpahinga ako. Wika niya sa tonong tila siya ang tunay na asawa at ako ang nakikitira lamang. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon ang mainit na kawali sa kanyang mukha. Ngunit ang aking lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Bawat salita ay nagdudulot ng hapdi. Lumapit ako sa kanila at kinuha ang sanggol mula sa bisig ni Angel. Ang bigat ng bata sa aking mga kamay ay hindi lamang bigat ng laman at buto, kundi ang bigat ng isang katotohanang sumasakal sa akin. Ito ang bunga ng kanilang pagtataksil. Ito ang buhay na nabuo habang ako ay abala sa pagbuo ng pangarap naming dalawa. Ayusin mo ang paghawak, Angelica. Baka mapano ang bata. Malamig na utos ni Angel habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. At huwag kang mag-alala tungkol sa leave mo sa school. Kinausap ko na ang principal. Sinabi ko na may emergency sa pamilya, kaya kailangan mong manatili sa bahay muna. Mas kailangan ka rito. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking dibdib. Ang aking trabaho bilang guro, ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng dangal at sariling pagkakakilanlan, ay kinuha rin niya sa akin ng walang pasabini. Ginamit niya ang kanyang koneksyon para itali ako sa bahay na ito bilang isang yaya na walang sweldo. Pinanood ko silang dalawa na mag-usap tungkol sa kung anong kakainin nila sa tanghalian sa labas, habang ako ay nakatayo sa gitna ng sala. Karga ang sanggol na hindi ko anak sa loob ng bahay na hindi na sa akin. Nang makaalis na sila, ang katahimikan sa bahay ay naging kasing bigat ng isang sementadong pader. Tanging ang mahinang hininga ng sanggol ang naririnig sa paligid. Habang tinitimpla ko ang gatas ng bata, napansin ko ang isang bagay sa basurahan sa ilalim ng lababo. Isang punit-punit na papel na may tatak ng bangko.
Dahan-dahan ko itong kinuha at pinagtagpi-tagpi. Ito ay isang statement ng aming joint savings account, ang perang pinag-ipunan ko para sa aming retirement. Halos wala nang natira. Lahat ng ipon ko, lahat ng pinagpaguran ko sa loob ng 10 taon sa eskwelahan, ay unti-unting nilimas ni Angel sa loob ng huling 3 buwan. Doon, sa gitna ng kusinang puno ng amoy ng bawang at gatas, naramdaman ko ang isang uri ng galit na hindi nagliliyab, kundi isang galit na kasing lamig ng yelo, isang galit na nagpapatigas sa aking kalooban. Hindi na sapat ang umiyak, hindi na sapat ang magmakaawa. Eksaktong 10:10 ng umaga, habang pinatutulog ko ang bata, tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang hindi kilalang numero ang nakarehistro sa screen. Sa normal na pagkakataon, hindi ko ito sasagutin. Ngunit may kung anong bulong sa aking isipan na nagsasabing kailangan ko itong tanggapin. Hello? Mahina kong sabi. Ang aking boses ay paos mula sa puyat at sakit. Angelica, isang baritono at malamig na boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Hindi mo ako kilala, ngunit ako ang taong makakatulong sa'yo. Ako si Ricardo, ang asawa ng babaeng sumisira sa buhay mo ngayon. Napatigil ang aking mundo, ang tibok ng aking puso ay tila isang mabilis na tambol na kumakaba sa aking dibdib. Isang luhang mainit ang pumatak mula sa aking mata at dumampi sa pisngi ng natutulog na sanggol. Bakit ka tumatawag? Tanong ko, halos pabulong na. Dahil ninakawan din nila ako, Angelica. At kung mananatili kang ganyan, hindi lamang ang asawa mo at ang pera mo ang mawawala sa'yo, kukuha din nila ang huling hibla ng iyong katinuan. Gusto mo bang bawiin ang lahat? O hahayaan mo na lang silang gawin kang basahan hanggang sa mamatay ka sa lungkot? Napatingin ako sa aking refleksyon sa malaking salamin sa sala. Hindi ko na makilala ang babaeng nakatayo roon. Ngunit sa ilalim ng mga matang puno ng luha, may isang bagong ningas na nagsimulang mabuo. Isang apoy na hindi para sa pag-ibig, kundi para sa katarungan. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko, habang ang aking kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng hapdi. Isang simbahan sa labas ng lungsod, doon tayo magkita. Huwag kang magdadala ng kahit ano na magbibigay ng hinala sa kanila. Ang mga salitang yon ni Ricardo ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan habang dahan-dahan kong isinasara ang pinto ng aming bahay. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang babala sa katahimikan ng madaling araw. Tulog pa sina Angel at Elena, pagod mula sa magdamag na pag-aalaga sa bata. Isang pagod na sadyang ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ng hindi ko paggising sa bawat iyak ni Baby Angelo kagabi. Para akong isang magnanakaw sa sarili kong pamamahay, bumabaybay sa pasilyong puno ng mga alaala ng aking katangahan. Nang makarating ako sa lumang simbahan, ang amoy ng insenso at lumang kahoy ang sumalubong sa akin. Ang bawat hakbang ko sa batong sahig ay lumilikha ng mahinang alingawngaw na tila sumasabay sa kaba ng aking dibdib. Sa pinakadulo, malapit sa altar, nakita ko ang isang lalaking nakaupo ng tuwid. Suot ang isang itim na Amerikana na tila sumisimbolo ng kanyang pagluluksa sa isang buhay na winakasan din ng pagtataksil. Angelica, bungad niya nang lumapit ako. Tumayo siya at doon ko nakita ang kanyang mga mata. Malalim, matalino, ngunit punong-puno ng puot na pilit itinatago sa likod ng isang kalmadong mukha. Si Ricardo ay hindi mukhang isang biktima. Mukha siyang isang mangangaso na naghihintay ng tamang pagkakataon. Salamat sa pagpunta. Simula niya sa boses na mababa, ngunit buo. Alam kong mahirap para sa'yo ang magtiwala ngayon, lalo na't ang taong itinuring mong kapatid ang sumaksak sa likod mo. Bakit mo ginagawa ito, Ricardo? Ano ang mapapala mo sa pagtulong sa akin? Tanong ko habang mahigpit na nakahawak sa aking bag. Ang aking boses ay nanginginig pa rin. Bit-bit ang hinagpis ng mga nakaraang araw.
Ngumiti siya, isang ngiting walang bahid ng saya. Dahil ang hustisya ay hindi dumarating sa mga taong umiiyak lang sa isang sulok. Angelica, si Elena ay hindi lamang isang kabit. Siya ay isang dalubhasa sa pagmamanipula. Bago kanya biktima, ninakawan niya muna ako ng dangal at ng malaking halaga mula sa aking kumpanya. At ang asawa mo, si Angel, ay kasabwat niya sa bawat hakbang. Inabot niya sa akin ang isang makapal na brown envelope. Ang aking mga kamay ay tila nawalan ng lakas nang maramdaman ko ang kapal ng mga papeles sa loob nito. Basahin mo yan kapag ligtas ka na. Iyan ang mga ebidensya ng mga lihim na bank accounts ni Angel sa pangalan ni Elena. Pero may mas masahol pa riyan. Napatitig ako sa kanya, naghihintay sa susunod na sasabog na balita. Ang bahay niyo, Angelica, ang bahay na ipinamana sa iyo ng mga magulang mo, unti-unti na nilang inililipat ang titulo nito sa pangalan ni Elena bilang donasyon. Isang pirma mo na lang ang kailangan nila at itatapon ka na nila sa kalsada na parang basura. Dagdag ni Ricardo. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal na gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Ang bahay na yon, ang huling alaala ng aking yumaong ama at ina, ay pinagtatangkaan nilang agawin. Doon ko naramdaman ang isang pagbabago sa loob ko. Ang Angelica na guro, ang Angelica na mapagmahal at mapagpatawad, ay unti-unti nang namamatay. Sa kanyang lugar, isang bagong nilalang ang isinisilang mula sa abo ng pagtatraidor. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, mariin kong sabi. Ang aking mga mata ay nakapako sa krus sa harap ng altar. Anong kailangan nating gawin? Magsisimula tayo sa katahimikan, sagot ni Ricardo. Magkunwari kang wala kang alam. Hayaan mong isipin nilang hawak ka nila sa leeg. Habang abala sila sa pagkukunwari, dahan-dahan nating uubusin ang lahat ng pinahahalagahan nila. Pera, dangal, at ang kinabukasan na akala nila ay nakuha na nila. Naglakad kami palabas ng simbahan nang magkahiwalay. Habang pabalik ako sa bahay, tiningnan ko ang aking mga daliri. Wala na roon ang aking wedding ring. Itinago ko na ito sa kaibuturan ng aking bag tulad ng pagtatago ko sa aking galit. Pagpasok ko sa pinto, bumungad sa akin si Elena na may dalang bote ng gatas, mukhang bagong gising at magulo ang buhok. Ate, saan ka galing? Akala ko ba magluluto ka ng breakfast? Tanong niya sa tonong tila nagrereklamo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon, hindi ako umiwas. Naglakad-lakad lang ako, Elena. Kailangan ko lang ng sariwang hangin para makapag-isip tungkol sa inyo. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting kasing lamig ng kamatayan na nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Isang saglit na takot ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito muling itinago. Pumasok ako sa aking silid at binuksan ang envelope ni Ricardo. Doon, sa ilalim ng mga bank statements, may isang litrato. Isang litrato ni Angel at Elena na may kasamang isang matandang lalaki na pamilyar ang muka. Isang lalaking hindi ko inaasahang magiging bahagi ng dumi ng kanilang plano. Ganito na ba kalalim ang kanilang paghuhukay para sa aking libingan? Sino ang lalaking ito at bakit siya nakikipagkamali kay Angel habang hawak ang isang dokumentong may tatak ng eskwelahan kung saan ako nagtuturo? Bakit ang tagal mong buksan ang vault, Angelica? Bilisan mo, kailangan ni Elena ng pambili ng mga bagong gamit ni Baby Angelo. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na ang kombinasyon dahil lang sa sama ng loob. Ang boses ni Angel ay tila isang latigo na humahagupit sa aking pandinig habang nakaluhod ako sa harap ng bakal na pintuan ng aming vault sa loob ng silid. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko ang malamig na metal na dumikit sa aking mga daliri. Sa loob ng maliit na espasyong ito, nakatago ang huling hibla ng aking nakaraan.
Ang mga alahas na pamana ng aking ina, ang mga hiyas na dapat sana ay isusuot ko sa sarili kong mga anak kung biniyayaan lamang ang aking sinapupunan. Dahan-dahan kong pinihit ang dial. Narinig ang bawat maliit na pag-untog ng bakal sa loob ng mekanismo, isang tunog na tila nagmamarka sa bawat segundong lumilipas sa aking pagtitiis. Nang bumukas ang pinto, ang kumikinang na ginto at diamante ang sumalubong sa akin. Isang kwintas na may pendant na ruby ang kinuha ko. Ito ang paborito ng aking ina. Sinabi niya noon na ang pulang bato ay simbolo ng katapangan ng isang babae. Ito lang ba? Reklamo ni Angel habang dinidukot ang kwintas mula sa aking palad. Parang luma na ito. Siguraduhin mong sapat ang halaga nito para sa kailangan namin. Tumingin ako sa kanya, pilit na pinatitigas ang aking muka. Iyan ang pinakamahalaga sa lahat, Angel. Huwag mong hayaang mawala iyan. Isang kasinungalingan. Isang matamis at mapait na kasinungalingan. Sa ilalim ng aking malapad na saya, may nakatago pang isang maliit na kahon. Doon nakalagay ang mga imitation, mga pekeng alahas na sadyang ipinagawa ko sa tulong ng kakilala ni Ricardo. Habang abala si Angel sa pagtingin sa tunay na kwintas, mabilis kong pinalitan ang iba pang mga alahas sa loob ng vault ng mga huwad na kislap. Isang masakit na irony ang bumalot sa aking puso. Ang mga pekeng hiyas na ito ang tanging maiiwan sa kanila. Tulad ng pag-ibig na ibinigay ko sa kanya na ngayoy isa na ring malaking pagkukunwari. Nang hapong iyon, habang wala sina Angel at Elena upang mag-shopping, isang lalaki ang pumasok sa aming sala. Hindi siya kamag-anak, kundi isang ahente ng real estate na inirekomenda ni Ricardo. Ang bawat hakbang niya sa aming sahig ay tila isang pagsukat sa bigat ng aking desisyon. Sigurado ka na ba rito, Ma'am Angelica? Ang bahay na ito ay nasa ilalim na ng pangalan niyo, pero ang pagbebenta nito nang walang pahintulot ng asawa niyo ay maaaring magdulot ng gulo. Babala ng ahente sa mahinang boses. Ang bahay na ito ay pag-aari ng aking pamilya bago ko pa siya nakilala. Sagot ko ng may di matitinag na determinasyon. Ang pirma niya ay formalidad na lamang na gagamitan ko ng ibang paraan. Ilista mo na ito sa merkado. Gusto ko. Sa oras na lumabas ang huling gamit ko rito, wala na ring karapatan ang kahit na sino sa lupang kinatatayuan ng bahay na ito. Inabot ko sa kanya ang mga orihinal na titulo na lihim kong nakuha mula sa abogado ng aking ama. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng aking pagbangon. Sa bawat dokumentong nilalagdaan ko, tila binabawi ko ang bawat taon ng aking buhay na inialay ko sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Biglang narinig ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas. Ang pag-ikot ng gulong sa graba ay tila isang babala na maaga silang nakabalik. Nandyan na sila. Bulong ko. Ang aking puso ay tila gustong tumalon palabas ng aking dibdib. Doon ka dumaan sa likod, sa may hardin. Huwag kang magpapakita. Mabilis na lumabas ang ahente. Inayos ko ang aking buhok at kinuha ang isang baso ng tubig para kumalma. Pagpasok ni Angel, nakita ko ang kanyang mukha na punong-puno ng yamot. Sa likod niya ay si Elena. Bit-bit ang napakaraming paper bags, ngunit ang kanyang mukha ay tila nakakita ng multo. Sino ang kausap mo rito, Angelica? Tanong ni Angel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang dalawang baso sa ibabaw ng lamesa. May narinig akong boses ng lalaki bago kami pumasok. Tumibok ng mabilis ang aking puso. Nararamdaman ko ang init ng pawis sa aking likuran. Tumingin ako kay Elena na ngayon ay nakatingin sa akin ng may pagdududa. Wala, Angel. Ang TV lang yon. Nanonood ako ng balita tungkol sa mga nagaganap na scam sa paligid. Sagot ko ng may kalmado at matatag na boses, kahit na sa loob ko ay parang may bumabagyo.
Bakit may dapat ba akong ikatakot kung may bumisita mang lalaki rito? Lumapit si Angel sa akin. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking braso. Ang kanyang amoy na dati ay nagpapakalma sa akin, ngayon ay tila amoy ng panganib. Huwag mo akong susubukan, Angelica. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko, Angel. Alam ko kung anong kaya mong gawin. At alam ko na rin kung anong kaya kong gawin para tapusin ito. Binitawan niya ako ng marahas at pumasok sa kwarto. Ngunit bago sumunod si Elena, lumapit siya sa akin at bumulong ng napakababa. Sapat na para ako lang ang makarinig. Ate, nakita ko ang papel na nahulog sa ilalim ng sofa. Tungkol ba ito sa pagbebenta ng bahay? Nanigas ako. Ang aking hininga ay tila naputol. Ang dangling mystery na ito ay tila isang patibong na muntik nang sumara sa aking leeg. Sayang naman ang ganda mo, Angelica. Isang magandang florera na walang laman. Buti na lang at nariyan si Elena para punan ang pagkukulang mo sa aking anak. Biruin mo, sa loob ng 10 taon, tuyot na disyerto ang ibinigay mo kay Angel. Pero sa isang iglap, heto si Elena, nagdala ng ulan sa aming pamilya. Ang boses ni Doña Aurora, ang aking biyanan, ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa aking pandinig habang dahan-dahan kong isinasali ng pulang alak sa kanyang baso. Nakaupo siya sa kabisera ng aming hapagkainan, suot ang kanyang pinakamagarang bestido, habang ako ay nakatayo sa kanyang gilid, hindi bilang asawa ng kanyang anak, kundi bilang isang anino na tagapagsilbi. Napakagatlabi ako. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng kamandag. Bawat tingin ay tila humuhubad sa aking dangal sa harap ng aming mga kamag-anak na inanyayahan nila para sa isang biglaang dinner party. Sa tapat ko, nakaupo si Elena na tila isang birhen sa kaputian. Karga si Baby Angelo. Sa tabi naman niya ay si Angel, na ang tanging atensyon ay nasa sanggol at sa babaeng kumuha ng aking pwesto. Ganito na lang ba? Ang lahat ng pagsisikap ko na maging isang mabuting manugang, ang pag-aalaga ko kay Aurora noong siya ay may sakit, at ang pagtitiis ko sa kanyang mga sumbat sa loob ng 1 dekada. Lahat ba yon ay mabubura lang dahil hindi ako nakapagluwal ng tagapagmana? Ang halaga ko ba bilang tao ay nakadepende lamang sa kakayahan ng aking sinapupunan? Ate Angelica, ang asim yata ng timpla ng kare-kare ngayon. Wika ni Elena sa isang malambing ngunit nakakalason na boses. Baka naman masyado kang pagod sa pag-aalaga kay baby kaya nawawala ka na sa focus sa pagluluto. Hayaan mo, kapag malakas na ako na ang bahalang magluto para kay Angel. Nagtawanan ang mga pinsan ni Angel. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila mga hampas ng alon sa isang naghihingalong pampang. Tumingin ako kay Angel. Umaasang kahit isang sulyap ng pagtatanggol ay makikita ko sa kanyang mga mata. Ngunit nanatili siyang nakatuon sa pagkain. Tila ba hindi niya naririnig ang bawat pagyurak sa aking pagkatao. Doon ko napansin ang leeg ni Doña Aurora. Kumikinang doon ang kwintas na may pendant na ruby, ang pekeng alahas na sadyang inilabas ko mula sa vault para ibigay sa kanya kaninang hapon bilang regalo. Nakikita ko ang pagmamalaki sa kanyang mukha habang hinahawakan ng pulang bato. Hindi niya alam na ang kislap nito ay kasing huwad ng pagmamahal na ipinapakita niya sa akin. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa kaibuturan ng aking puso. Habang hinahamak nila ako, dahan-dahan ko na silang nilalaso ng sarili nilang kasakiman. Oo nga pala, Angel. Biglang pagsasalita ni Aurora habang hinihiwa ang karne. Nabanggit sa akin ni Elena na parang may kakaiba kang ikinikilos nitong mga nakaraang araw, Angelica. May nakita raw siyang papel tungkol sa pagbebenta ng ari-arian. Ano ba yon?
Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay biglang naputol. Naramdaman ko ang titig ni Elena na tila isang kutsilyong naghihintay na bumaon sa aking lalamunan. Si Angel naman ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang tinidor at tumingin sa akin ng may halong paghihinala at galit. "Ano iyon, Angelica?" Malamig na tanong ni Angel. "May itinatago ka ba sa akin? Akala ko ba ay nagkaayos na tayo na mananatili ka rito para sa bata?" Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga binti sa ilalim ng lamesa. Ang dangling mystery na ito ay tila isang bitag na unti-unti nang sumasakal sa akin. Ngunit bago pa ako makasagot, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon ng gabi. Pumasok ang aming kasambahay. Dala ang isang malaking buke ng mga bulaklak at isang maliit na sobre. "Para kay Ma'am Angelica raw po, galing sa isang ginoong nagngangalang Ricardo." Nanlaki ang mga mata ni Elena. Namutla naman si Angel. Ang pangalang Ricardo ay tila isang sumpa na bumitaw sa gitna ng hapagkainan. Kinuha ni Angel ang sobre ng marahas at binuksan ito sa harap ng lahat. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng ruby sa leeg ng kanyang ina. "Sino si Ricardo, Angelica? At bakit siya nagpapadala ng mga bulaklak at sulat na nagsasabing, 'Huwag kang mag-alala, malapit na tayong maging malaya'?" Sigaw ni Angel habang iwinawagayway ang sulat sa aking mukha. Tumingin ako sa sulat at pagkatapos ay kay Elena. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na mabunyag ang kanyang mga lihim sa kanyang dating asawa. Ngunit higit sa takot, nakita ko ang galit. Ang planong inihanda namin ni Ricardo ay nagsisimula na, ngunit sa hindi inaasahang paraan. Ang apoy na aking sinindihan ay tila kumakalat na patungo sa direksyong hindi ko kontrolado. Ganito na lang ba? Ang bawat hakbang ko ba ay kailangang tapatan ng isang panibagong panganib? Paano kung ang bulaklak na ito ay hindi pala galing kay Ricardo upang tumulong, kundi isang patibong ni Elena upang tuluyan akong mapalayas nang walang kahit anong dala? Huwag mong subukang baligtarin ang sitwasyon, Angelica. Sino ang lalaking ito at bakit kanya tinatawag na malaya? May relasyon ba kayo sa likod ko habang pinapakain kita sa bahay na ito? Ang bawat salita ni Angel ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong hapagkainan. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak niya sa aking braso. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa aking balat. Ang katahimikan ng mga kamag-anak sa paligid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tanging ang mabilis na paghinga ni Angel ang maririnig sa loob ng silid. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mapanguyam ng ngiti sa mga labi ni Doña Aurora na tila ba nakuha na niya ang huling alas para tuluyan akong ilubog. Sa tapat ko, si Elena ay nakayuko, nagpapanggap na umiiyak habang yakap-yakap ang bata. Ngunit alam ko ang kislap ng tagumpay sa likod ng kanyang mga talukap. "Wala akong kailangang ipaliwanag sa iyo, Angel." Mahinahon kong sagot, bagamat ang aking puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. "Kung iniisip mong nagtataksil ako, baka nakakalimutan mo kung sino sa atin ang nagdala ng ibang babae at anak sa loob ng sarili nating kwarto. Huwag mong idaan sa ibang usapan ang kalandian mo." Sigaw niya muli, kasabay ng paghagis ng buke ng mga bulaklak sa sahig. Ang mga talulot ng rosas ay nagkalat sa puting tile, tila mga patak ng dugo mula sa isang sugatang dangal. "Simula bukas, wala ka nang pupuntahan. Hindi ka na papasok sa eskwelahan. Dito ka lang sa loob ng bahay, magbabantay sa anak namin ni Elena hanggang sa matutunan mo ang leksyon mo." Ipinadlak niya ako sa loob ng aking silid at nilock ang pinto mula sa labas. Doon, sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang lamig ng gabi na yumayakap sa aking mga balikat. Ngunit sa halip na maiyak, isang kakaibang pakiramdam ang lumaganap sa aking sistema. Isang matalas na linaw ng isip. Dahan-dahan akong lumapit sa aking cabinet.
Sa likod ng aking mga nakatuping damit, kinuha ko ang isang maliit na folder na lihim kong kinuha mula sa opisina ni Angel noong nakaraang gabi. Ito ang mga dokumento ng eskwelahan, ang paaralang pinaghirapan naming itatag, kung saan ako ang nakatalagang ingat yaman o treasurer. Sa ilalim ng liwanag ng aking cellphone, binasa ko ang bawat linya ng mga audit reports. Doon ko natuklasan ang katotohanang mas masahol pa sa pagtataksil. May mga nawawalang pondo. Malaking halaga ang kinuha mula sa building fund at inilipat sa isang personal na account. At ang nakapanghihilo sa lahat, ang pirma ko ang nakalagay sa bawat tseke. Isang palsipikadong pirma na kasing perpekto ng aking sulat kamay. Ginamit niya ang tiwala ko para gawin akong panakipbutas sa kanyang mga pagnanakaw. Ang pera na dapat sana ay para sa mga bagong silid-aralan at kagamitan ng mga bata ay napunta sa mga luho ni Elena, sa mga paper bags na bitbit nito kanina, sa gintong relo ni Angel, at sa mamahaling gatas ng sanggol na bunga ng kanilang kasalanan. Narinig ko ang mahinang yabag sa labas ng aking pinto. Kasunod ang pagpihit ng doorknob. Akala ko ay si Angel, ngunit nang bumukas ang pinto, ang anino ni Elena ang sumalubong sa akin. May dala siyang baso ng gatas, ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bahid. Pagpapapanggap. "Ate, huwag ka nang lumaban," bulong niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin sa dilim. Alam ni Angel ang lahat. Alam niya ang tungkol sa mga dokumento sa opisina niya. At alam mo ba kung ano ang plano niya? Bukas na bukas, isusuko ka niya sa mga pulis bilang salarin sa pagkawala ng pera ng eskwelahan. Isang baliw na asawa na naghiganti dahil sa selos kaya nagnakaw. Iyan ang magiging kwento mo sa harap ng batas. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang bawat himaymay ng aking kalamnan ay tila naging bato. Ganito na ba kalupit ang taong minahal ko ng 10 taon? Hindi lang niya ako gustong palitan. Gusto niya rin akong mabulok sa kulungan para malinis ang kanyang pangalan at makuha nila ni Elena ang lahat ng sa akin. "At bakit mo ito sinasabi sa akin, Elena?" Tanong ko. Ang aking boses ay malamig at walang emosyon. Dahil ba naawa ka? O dahil gusto mo akong panoorin na mabasag bago ako tuluyang mawala? Tumawa siya ng mahina, isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa gitna ng katahimikan. Sinasabi ko ito dahil gusto kong malaman mo na kahit anong gawin mo, talo ka na. Bukas, pagising mo, ang bahay na ito ay wala na sa pangalan mo. Ang dangal mo ay tapos na at ang anak ko, siya ang magiging tanging tagapagmana ng lahat ng naghirapan mo. Lumabas siya ng silid at muling isinara ang pinto. Ngunit hindi niya alam na sa loob ng aking bulsa, nakatago ang isang maliit na digital recorder na ibinigay sa akin ni Ricardo. Ang bawat salitang binitiwan niya, ang bawat pag-amin ng kanilang plano, ay malinaw na naitala. Tumingin ako sa bintana, sa dapit hapon na unti-unting nilalamon ng gabi. Ang dangling mystery sa aking isipan ay nabigyan na ng sagot. Ang matandang lalaki sa litrato na kasama ni na Angel at Elena ay ang district supervisor ng mga paaralan. Ang taong magpapatunay na ako ang nagnakaw ng pera. Sa bawat segundong lumilipas, ang panganib ay lalong tumitindi. Bukas, ang aking buhay ay maaaring magtapos sa loob ng isang rehas. Ngunit sa gitna ng takot, may isang tanong na paulit-ulit na sumisiksik sa aking isipan. Hahayaan ko bang ang huling yugto ng aking kwento ay diktahan ng mga taong nais akong pabagsakin? O gagamitin ko ang katahimikan ng gabing ito bilang simula ng kanilang sariling pagguho? Baog ka na. Kriminal ka pa. Bagay ka sa likod ng rehas, Angelica. Doon ka nabibilang. Ang mga salitang yun ni Angel ay tila mga linta na sumusuot sa aking balat. Dahan-dahang inuubos ang huling patak ng aking pagtitimpi. Nakaupo ako sa sahig ng madilim kong silid. Ang likod ko ay nakasandal sa malamig na kahoy ng pinto na itinaypo niya mula sa labas. Sa tapat ko, sa ibabaw ng maliit na altar,
ay ang aking lisensya sa pagtuturo na nakakwadro ng maayos. Ang simbolo ng aking dangal, ng aking pangarap, at ng aking buhay. Ngayon ay tila isang piping saksi sa aking pagkabilanggo. Inilabas ko ang aking recorder mula sa bulsa. Ang bawat salita ni Elena kanina ay muling umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Ang pag-amin ng kanilang plano, ang pangungutya sa aking pagkatao, at ang halakhak ng isang ahas na nagtagumpay sa pagpasok sa aking paraiso. Naramdaman ko ang pait ng luha sa aking labi. Hinawakan ko ang aking dibdib. Bawat tibok ng puso ko ay tila isang babala na nauubos na ang aking oras. Hindi ako maaring mabulok dito. Hindi ako maaring sumuko sa dilim na sadyang ibinalot nila sa akin. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa hardin na ako mismo ang nagtanim ng mga bulaklak. Doon, sa ilalim ng punong mangga, nakita ko ang isang anino. Isang lalaking nakatayo ng tuwid, tila naghihintay. Si Ricardo, ang tanging taong nakakaalam ng totoo sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Gamit ang isang lumang gunting na nakatago sa aking table, dahan-dahan kong kinalas ang screen ng bintana. Ang tunog ng pagkakasira ng alambre ay tila musika sa aking pandinig. Ang tunog ng aking paglaya. Maingat akong lumabas. Ang aking mga paa ay dahan-dahang lumapat sa damuhan na basa pa ng hamog. Ang lamig ng hangin ay tila isang haplos ng pag-asa na nagpabalik ng lakas sa aking mga tuhod. Angelica, bulong ni Ricardo nang makalapit ako sa bakod. Inabutan niya ako ng isang jacket at ang susi ng isang sasakyan. Dalin mo ito. May nakabook na hotel sa pangalan ko sa Makati. Doon ka muna. Walang makakaisip na nandoon ka. Salamat, Ricardo. Sagot ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala. May hawak na akong ebidensya. Ang kailangan na lang natin ay ang tamang sandali para isampal ito sa kanilang mga mukha. Nagmaneho ako palayo sa bahay na naging kulungan ko sa loob ng 10 taon. Sa bawat kilometrong nadaragdag sa pagitan namin, tila nababawasan ng bigat sa aking balikat. Nang makarating ako sa hotel, ang bango ng mamahaling pabango at ang malambot na carpet sa lobby ay tila isang ibang mundo. Isang mundo na matagal kong ipinagkait sa aking sarili dahil sa pagtitipid para sa kinabukasan naming dalawa ni Angel. Pumasok ako sa banyo at binuksan ang mainit na tubig sa bathtub. Habang lumulubog ako sa mabangong bula, naramdaman ko ang pagdaloy ng init sa aking mga kalamnan. Pinanood ko ang dumi at pagod na dahan-dahang inaagos ng tubig. Doon, sa gitna ng karangyaan na hindi ko inakalang matatamasa ko, sa gitna ng aking pighati, nahanap ko ang isang piraso ng aking sarili. Ang Angelica na marunong magpahalaga sa sarili. Ang Angelica na hindi na kailangan pang humingi ng pahintulot para maging masaya. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. 3:00 ng madaling araw nang makatanggap ako ng isang email mula sa security camera ng aming bahay na lihim kong idinugtong sa aking telepono. Binuksan ko ang live feed at halos tumigil ang aking hininga sa nakita ko. Nasa loob sila ng aking silid, sina Angel at Elena. Binubuksan ni Angel ang aking cabinet, inihahagis ang aking mga damit sa sahig na parang mga basahan, ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Nakita ko si Elena. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Suot ang aking wedding gown na itinago ko sa loob ng 10 taon. Ang puting tela na sumisimbolo ng aking katapatan ay tila dinudungisan ng kanyang bawat galaw. Hinahawakan ni Angel ang kanyang baywang habang tinitingnan ang kanilang refleksyon. Tila ba sila na ang bagong hari at reyna ng wasak kong kaharian? Bagay sa'yo, mahal, narinig kong sabi ni Angel sa video. Bukas, kapag nasa presinto na si Angelica, susunugin natin ang lahat ng alaala niya sa bahay na ito. Magsisimula tayo ng bago. Ikaw, ako, at ang anak natin. Nanigas ang aking mga daliri sa pagkakahawak sa cellphone.
ng aking paglaya sa hotel ay biglang nabalot ng maitim na usok ng galit. Ganito na ba kadali para sa kanila ang palitan ng lahat? Ang suotin, ang aking kasaysayan, habang hinihintay ang aking pagbagsak? Isang huling sulyap ang ginawa ko sa salamin ng banyo. Hindi na ako ang babaeng tumakas kanina. Ang apoy sa aking mga mata ay hindi na lamang para sa hustisya. Ito ay para sa pagbawi ng bawat hibla ng aking pagkatao na sadyang ninakaw nila. Sa dinami-dami ng pangarap na itinahi ko sa gown na yon. Bakit ang dumi ng kanilang mga kamay ang kailangang dampi sa aking nakaraan? Hahayaan ko ba silang maging masaya sa gitna ng aking mga abo? Hubarin mo yan. Hindi sayo ang telang iyan at hinding-hindi magiging sayo ang dangal na kalakip nito. Bulong ko sa hangin habang mabilis kong isinasara ang laptop sa ibabaw ng malambot na kama ng hotel. Ang imahe ni Elena na suot ang aking wedding gown ay tila isang malinaw na lason na dumadaloy sa aking mga mata patungo sa aking puso. Sa bawat paghinga ko, nalalanghap ko ang amoy ng mamahaling scented candles sa loob ng silid. Isang amoy ng kapayapaan na sadyang sumasalungat sa nagbabagang impyerno sa loob ng aking dibdib. Nakatayo ako sa gitna ng karangyaan, suot ang isang puting robe na kasing lambot ng ulap. Ngunit ang pakiramdam ko ay tila marumi pa rin ako. Marumi dahil sa 10 taon na hinayaan kong tapakan ng asawa ko ang aking pagkatao. Marumi dahil itinuring kong kapatid ang isang ahas. Hinarap ko ang malaking salamin sa dingding. Hinaplos ko ang aking leeg. Wala na roon ang anumang alahas. Wala na rin ang singsing sa aking daliri. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko na tinitingnan ang aking sarili bilang asawa ni Angel o guro sa San Jose. Tinitingnan ko ang aking sarili bilang si Angelica, isang babaeng may sapat na talino para sunugin ang tulay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. 8:00 ng umaga nang magkita kami ni Ricardo sa isang pribadong silid sa loob ng hotel. Inilatag ko sa harap niya ang digital recorder at ang mga kopya ng palsipikadong audit reports. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, ngunit nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang panga. Isang senyales na maging siya ay nandidiri sa narinig na pag-amin ni Elena. Ito na ang huling pako sa kanilang kabaong Angelica, wika ni Ricardo habang iniisip ang bawat legal na hakbang. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Sa oras na malaman ni Angel na wala ka sa bahay, gagamitin niya ang district supervisor para ipatawag ang mga pulis. Mayroon na silang warrant para sa iyong pag-aresto sa kasong qualified theft. Hayaan mo silang dumating. Sagot ko ng may kakaibang kapayapaan sa aking boses. Hayaan mo silang magpunta sa bahay na yon at hanapin ako. Gusto kong makita nila ang isang bagay na mas masakit pa sa pagkawala ng pera. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang ahente ng real estate. Ituloy ang transaksyon. Ngayong tanghali, ibigay mo ang susi sa bagong may-ari. Siguraduhin mong wala nang natitirang gamit ko roon. Ipamigay mo sa mga nangangailangan ang lahat ng damit at gamit na maiiwan. Maliban sa isa. Alin po doon, ma'am? Tanong ng ahente. Ang wedding gown na nasa kwarto. Iwan niyo yon sa gitna ng sala, sa ibabaw ng sahig. Gusto kong yun ang huling makikita nila bago sila palayasin ng mga bagong may-ari. Ang namayani sa pagitan namin ni Ricardo. Inabutan niya ako ng isang tasa ng itim na kape. Sa simpleng paghigop ko ng mainit na likido, naramdaman ko ang tunay na lasa ng kalayaan. Hindi ko na kailangang magmadali para magluto ng almusal ng iba. Hindi ko na kailangang timplahan ng kape ng isang lalaking hindi naman ako pinahahalagahan. Ang pait ng kape ay tila isang paalala na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay ang tanging magpapalaya sa akin. Ngunit bago pa kami matapos sa aming pagpaplano, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Ricardo. Biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Angelica, may problema. Bulong niya. Ang district supervisor, si Mr. Hernandez, hindi lang siya basta kasabwat ni Angel sa eskwelahan.
Siya ang tunay na ama ni Elena. Kaya ganoon na lamang kalakas ang loob nilang gipitin ka. Hawak nila ang buong departamento ng edukasyon sa distritong ito. Napatigil ang aking mundo. Ang dangling mystery ng matandang lalaki sa litrato ay naging isang mas malaking banta. Hindi lamang asawa at kaibigan ng kalaban ko. Kalaban ko ang isang sistemang binuo ng dugo at korupsyon. Kung ganoon, hindi lang sila ang dapat bumagsak. Sabi ko, ang aking boses ay naging kasing talim ng bakal. Isasama natin ang kanilang protektor. Eksaktong 12:00 ng tanghali, habang nag-aayos ako ng aking buhok para sa aming huling hakbang, narinig ko ang mahinang pagtunog ng card reader sa pinto ng aking hotel room. Isang marahas na pagbukas ng pinto ang sumunod. Bumungad sa akin ang 4 na lalaking nakauniporme ng pulis at sa likod nila ay nakatayo si Angel. May bakas ng pait at tagumpay sa kanyang mga mata. Habang sa gilid niya ay nakasandal si Elena na tila isang biktima ng aking pagtakas. "Huli ka, Angelica," sabi ni Angel habang itinuturo ako sa mga pulis. "Akala mo ba matatakasan mo ang ginawa mong pagnanakaw sa eskwelahan? Ngayon, sa harap ng mga awtoridad, harapin mo ang kahihinatnan ng iyong pagiging desperada." Napatitig ako kay Angel, pagkatapos ay kay Elena, na sadyang nakahawak pa sa kanyang tiyan na tila ba ay nasasaktan. Isang malakas na kabog ng puso ang naramdaman ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na nakita ko sa bulsa ni Angel. Ang susi ng bahay. Ang susi na wala ng silbi dahil sa oras na ito. Ang mga bagong may-ari ay nasa harap na ng ating gate. "Handa na ako, Angel," sabi ko nang may ngiti na hindi nila inaasahan. "Ngunit sigurado ka bang handa ka na ring mawalan ng lahat sa loob ng 5 minuto? Ganda ng hotel na ito, Angelica. Dito mo ba nilustay ang pera ng eskwelahan na pinaghirapan namin? Isang marangyang silid para sa isang magnanakaw na tulad mo." Ang boses ni Angel ay puno ng panunuya habang nililibot niya ang tingin sa loob ng aking suite. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay tila isang pag-angkin sa aking huling teritoryo. Ramdam ko ang malamig na tingin ng mga pulis sa aking likuran at ang mahinang tunog ng bakal na inilalabas nila mula sa kanilang sinturon. Ang mga posas na nakalaan para sa aking mga kamay. Huminga ako ng malalim. Hinayaan ko ang bango ng lavender sa loob ng silid na kumalma sa aking nagdadagundong na dibdib. Tiningnan ko si Elena na nakatayo sa tabi ng pinto, nakayakap sa kanyang sarili at nagkunwaring natatakot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galak habang pinapanood ang aking pagbagsak. Ito ang sandaling pinangarap nila. Ang makita akong hila-hila ng mga awtoridad habang sila ay naiiwan sa aking bahay. Suot ang aking mga damit at hawak ang aking buhay. "Wala kang makikitang takot sa akin, Angel," mahinahon kong sabi habang dahan-dahang inilahad ang aking mga kamay sa harap ng pulis. "Ang takot ay para lamang sa mga taong may itinatago. At sa ating dalawa, alam nating hindi ako ang magnanakaw." "Masyado kang kampante, ate," sabat ni Elena sa isang boses na tila nagmamalasakit pero puno ng lason. "May mga dokumento na si Papa na nagpapatunay na ikaw ang naglipat ng pondo. Mas mabuti pang sumuko ka na lang para hindi na humaba ang gulo." Naramdaman ko ang lamig ng bakal ng ilapat ito ng pulis sa aking mga pulso. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Ngunit sa halip na manghina, lalong tumuwid ang aking tayo. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 12:30 na ng tanghali. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Angel sa loob ng kanyang bulsa. Isang mahaba at paulit-ulit na huni na tila isang babala. Kumunot ang kanyang noo at dinampot ang tawag. "Ano iyon?"
Bakit ka tumatawag? Tanong ni Angel sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Ngunit sa bawat segundong dumadaan, nakita ko ang pagpawi ng kulay sa kanyang mukha. Mula sa pagiging mapula sa galit, naging kasing puti siya ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang telepono ay halos malaglag mula sa kanyang pagkakahawak. Anong sinasabi mong hinahakot ang mga gamit? Sino ang mga taong yan? Bahay ko yan. Sigaw ni Angel. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Tiningnan ko siya nang may matamis ng ngiti. Sabi ko sa iyo, Angel, handa ka na bang mawalan ng lahat? Anong ginawa mo, Angelica? Sigaw niya habang sinusugod ako, ngunit mabilis siyang hinarang ng isa sa mga pulis. Ano ang ibig sabihin ng kapitbahay natin na may mga truck sa labas ng bahay at may mga lalaking nagpapalit ng lahat ng kandado? Ang bahay na yon ay hindi na sa atin, Angel. Ipinagbili ko na ito sa isang korporasyon kaninang umaga. Paliwanag ko sa boses na kasing lamig ng yelo. Lahat ng gamit mo, lahat ng luho ni Elena, at maging ang wedding gown na pilit niyang isinusuot, lahat iyon ay itinapon na sa kalsada. Wala kayong matutuluyan ngayong gabi. Wala kayong pera dahil ang accounts mo ay naka-freeze na dahil sa investigasyon ni Ricardo. Namutla si Elena at napasandal sa pader na ito ay tila isang panaginip para sa akin. Ang makita silang dalawa na unti-unting nawawalan ng lupa na kinatatayuan. Ang bawat sentimo na ninakaw nila mula sa eskwelahan ay hindi sapat para bawin ang bahay na pag-aari ng aking mga magulang. Kriminal ka! Sigaw ni Elena. Ang kanyang luha ngayon ay tunay na. Luha ng galit at panghihinayang. Pinalayas mo ang sarili mong asawa at ang anak ko sa kalsada. Hindi ko kayo pinalayas, sagot ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pinto kasama ang mga pulis. Ibinigay ko lang sa inyo ang nararapat sa inyo, ang kawalan. Dahil doon naman kayo nagsimula bago nyo ako niloko. Ngunit habang inilalabas ako ng silid, nakita ko si Mr. Hernandez, ang district supervisor at ama ni Elena, na naglalakad sa hallway kasama ang isang grupo ng mga lalaking nakabarong. Ang kanyang muka ay puno ng awtoridad at puot. Hindi siya narito para tumulong. Narito siya para siguraduhin na hindi ako makakarating sa presinto ng buhay. Ang dangling mystery sa kanyang mga mata ay nagbigay sa akin ng matinding kaba. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang pagbebenta ng bahay ay isang maliit na tagumpay lamang kumpara sa kapangyarihang hawak ng pamilya ni Elena. Hahayaan ko ba na ang katarungang ito ay maglaho sa isang madilim na eskinita bago pa ako makapagsalita? O may nakahanda pang alas si Ricardo na hindi ko pa alam? Huwag niyo akong subukan. Hindi niyo kilala kung sino ang kinakalaban niyo. Sa isang kumpas ng kamay ko, maaaring maglaho ang lisensya niyo at ang dangal ng pamilya niyo. Ang boses ni Mr. Hernandez ay tila isang malakas na pagyanig sa tahimik na hallway ng hotel. Nakatayo siya sa harap ng mga pulis. Ang kanyang barong ay kasing puti ng kanyang pekeng dangal, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng mamahaling tabako ay humalo sa bango ng hotel. Isang amoy na tila sumasakal sa aking hininga. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ng pulis sa aking braso. Ramdam ko ang takot nila. Sa bansang ito, ang kapangyarihan ay madalas na mas matimbang kaysa sa katotohanan. Tumingin ako kay Elena na ngayon ay nakatayo na sa likod ng kanyang ama. Ang kanyang mukha ay puno ng mapang-aping tagumpay. Si Angel naman ay tila isang asong bahagang buntot na sumisilip mula sa likod ni Mr. Hernandez. Bitawan niyo ang manugang ko, utos ni Mr. Hernandez sa mga pulis. Dadalhin namin siya sa isang lugar kung saan siya ay ligtas habang inaayos ang mga papeles ng kanyang krimen. Alam ko kung anong ibig sabihin yon. Ang ligtas na lugar ay ang aking katapusan. Isang malamig na pawis ang gumapang sa aking likuran
habang tinitingnan ko ang bawat pintuan ng hallway. Ganito na ba magtatapos ang lahat? Pagkatapos ng lahat ng pagtitiis ko, ang korupsyon pa rin ba ang mananaig? Ngunit bago pa makahakbang ang mga tauhan ni Mr. Hernandez, narinig ang tunog ng pagbukas ng elevator sa dulo ng pasilyo. Isang grupo ng mga lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation ang lumabas at sa gitna nila ay si Ricardo. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Hawak ang isang makapal na asul na folder. Mr. Hernandez, hindi mo na hawak ang sitwasyong ito. Wika ni Ricardo sa boses na kasing lamig ng semento. Ang Anti-Graft and Corrupt Practices Commission ay naglabas na ng warrant laban sa iyo. Ang lahat ng transaksyon mo sa eskwelahan, kasama ang pagpalsipika ng pirma ni Angelica, ay naitala na namin. Namutla si Mr. Hernandez. Ang kanyang awtoridad ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting ginigiba ng alon. Sa isang iglap, ang mga pulis na kanina ay hawak ako ay dahan-dahang lumayo sa akin at tumalima sa utos ng NBI. Angelica, malaya ka na, bulong ni Ricardo habang inaalalayan akong tanggalin ang mga posas. Ang tunog ng pagkakalas ng bakal ay tila ang huling tanikala na pumutok sa aking puso. Habang nangyayari ang kaguluhan sa hotel, ang aking isipan ay lumipad patungo sa aming dating bahay. Sa tulong ni Ricardo, nakita ko sa aking telepono ang live feed mula sa bagong may-ari. Naroon sina Angel at Elena, nakatayo sa gitna ng sala na wala ng kahit isang pirasong muebles. Ang alingawngaw ng yak ni Baby Angelo ay tumatama sa mga bakanting pader. Nakita ni Angel ang wedding gown na iniwan ko sa gitna ng sahig, marumi. Tila isang basahan na tinapakan ng maraming tao. Doon niya nalaman ang tunay na kahulugan ng kawalan. Hindi lang bahay ang nawala sa kanya. Nawala ang huling piraso ng kabutihang minsan niyang tinanggihan. Wala na, Angel. Wala na tayong matutulugan. Hikbi ni Elena habang hinahawakan ng kanyang tiyan. Ang kislap ng mga pekeng alahas sa kanyang leeg ay tila nanunuya sa kanilang kahirapan. Ang gintong relong ninakaw ni Angel ay tumigil na rin sa pagtikok, tila ba sumasabay sa paghinto ng kanilang swerte. Tumingin ako sa salamin ng elevator habang pababa kami ni Ricardo. Ang babaeng nakikita ko roon ay hindi na ang Angelica na umiiyak sa kusina dahil sa amoy ng adobo at pagtataksil. Ang babaeng ito ay may mga matang nagniningning sa bagong layunin. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Ricardo nang makarating kami sa lobby. Sa opisina ng abogado ko, sagot ko ng may determinasyon. Gusto kong simulan ang pagpapatayo ng sarili kong paaralan. Isang paaralan kung saan ang unang leksyon ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili. Ngunit bago kami makalabas ng hotel, isang puting sasakyan ang huminto sa aming harapan. Bumukas ang pinto at lumabas ang ina ni Angel, si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot. Lumapit siya sa akin at lumuhod sa semento. Tinitingnan ng aking mga mata na tila ba ako na ang kanyang huling pag-asa. Angelica, anak, pakiusap. Ang anak ko, si Angel. Baka mamatay siya sa presinto. Ibalik mo ang bahay, ibabalik namin ang lahat ng kinuha namin. Tiningnan ko ang matandang babaeng minsan kong pinagsilbihan nang may buong puso. Ang babaeng tinawag akong baog at walang halaga. Dahan-dahan ko siyang inalalayan na tumayo, ngunit sa halip na yakap, isang malamig na distansya ang aking ibinigay. Doña Aurora, ang pagpapatawad ay libre, pero ang tiwala ay kailangang bayaran. Mahinahon kong sabi. Ang bahay na yon ay hindi na sa akin para ibalik, at ang anak niyo, hayaan niyo siyang matuto kung paano mabuhay sa mundong siya mismo ang gumawa. Sumakay ako sa sasakyan ni Ricardo nang hindi nililingon ang kanyang mga hagulhol. Ang dangling mystery sa aking puso ay nabigyan na ng tuldok. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan, sa kahabaan ng EDSA isang tawag ang pumasok sa telepono ni Ricardo. Isang tawag mula sa ospital. Ano yon?
Si Baby Angelo? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Napatingin ako sa kanya. Ang bata. Ang tanging inosenteng nilalang sa gitna ng lahat ng duming ito. Ano ang nangyari sa bata? At bakit tila ang kapalaran ay may huling twist na hindi ko inaasahan? Iniwan nila ang bata. Sa gitna ng lahat ng kasalanang ginawa nila, ang sarili nilang dugo ang ginawang pambayad sa kanilang pagtakas. Ang boses ko ay bahagyang nangatal habang nakatayo ako sa harap ng glass window ng Pediatric Intensive Care Unit. Sa loob, nakikita ko ang maliit na katawan ni Baby Angelo, napapaligiran ng mga tubong tila sumasakal sa kanyang kaliitan. Ang tunog ng makina na nagbabantay sa bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang regular at malungkot na ritmo na bumabasag sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Ang amoy ng alkohol at gamot ay humahalo sa lamig ng aircon, isang lamig na tila tumatagos hanggang sa aking mga buto. Sabi ng nurse, dinala rito ang bata ni Elena dahil sa mataas na lagnat at kumbulsyon, ngunit nang malaman nilang kailangan ng malaking deposito para sa operasyon, bigla na lang naglaho ang dalawa. Ang mga taong pumatay sa aking dangal para sa bata na ito ay ang mga tao ring tumalikod sa kanya nang dumating ang tunay na bagyo. Angelica, huwag mong gawin ito, bulong ni Ricardo sa aking tabi. Hindi mo responsibilidad ang batang yan. Anak siya ng mga taong gustong sumira sa iyo. Hayaan mo ang social services ang humawak sa kanya. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Ang mga kamay na ito ang nagtimpla ng gatas ng batang yan sa loob ng maraming buwan. Ang mga kamay na ito ang nagpatahan sa kanya noong ang sarili niyang ina ay abala sa pagpapakasarap sa piling ng asawa ko. Sa kabila ng lahat ng pait, ang puso ko bilang isang guro at bilang isang babaeng nangarap maging ina ay hindi kayang tumalikod sa isang inosenteng buhay. Hindi ko ito ginagawa para kay Angel o kay Elena, Ricardo. Sagot ko, habang pinagmamasdan ang maputlang pisngi ng bata. Ginagawa ko ito dahil tao ako at hindi ako katulad nila. Kinuha ko ang aking credit card, ang card na bunga ng aking mga naibentang alahas at naipong sahod. Binayaran ko ang lahat ng gastusin sa ospital, ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Habang pinipirmahan ko ang mga papeles, narinig ko ang isang marahas na sigawan sa dulo ng hallway. Bumungad si Angel at Elena, madungis, magulo ang buhok, at tila mga hayop na hinahabol ng hunter. Nang makita nila ako, imbis na pasasalamat, isang mapanumbat na tingin ang ibinigay sa akin ni Angel. Nandito ka rin pala, Angelica. Siguro natutuwa ka dahil naghihirap mo. Naghihirap kami, no? Sigaw ni Angel. Ang kanyang boses ay pumapalto sa desperation. Ibigay mo sa amin ang pera. Alam kong marami ka pang itinatago. Iligtas mo ang anak ko. Wala na akong ibibigay sa inyo, Angel. Sabi ko nang may boses na kasing tigas ng semento. Ang bata ay ligtas na dahil binayaran ko na ang operasyon niya. Pero sa oras na lumabas siya rito, hindi na ninyo siya makikita. Nakausap ko na ang aking abogado at ang DSWD. Ang inyong pag-abandona sa kanya sa ospital ay sapat na dahilan para bawiin sa inyo ang kustodya. Namutla si Elena. Hindi mo pwedeng gawin iyon. Anak ko siya. Anak mo siya noong kailangan mo siyang gamitin para agawin ang asawa ko. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Pero noong kailangan niya ng pambayad sa ospital, naging pabigat siya sa inyo. Huli na ang lahat, Elena. Ang katarungan ay hindi lang para sa akin, kundi para rin sa batang ito na ginawa ninyong biktima. Sa sandaling iyon, dumating ang mga awtoridad. Hindi na si Mr. Hernandez ang kasama nila, kundi ang mga pulis na may dalang warrant of arrest para sa qualified theft at falsification of documents. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Angel nang isakay siya sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang huling sulyap sa akin ay puno ng pagsisisi.
Ngunit ang pagsisisi ay walang puwang sa isang pusong sinunog na ng katotohanan. Lumipas ang ilang linggo. Nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali, Angelica's Learning Center. Ito ang nakasulat sa gintong letra sa itaas ng pinto. Ang bango ng bagong pintura at ang kislap ng mga malilinis na bintana ay tila isang simbolo ng aking muling pagsilang. Wala na ang amoy ng luma at maduming nakaraan. Inalalayan ako ni Ricardo sa pagbukas ng pinto. Sa loob, naghihintay ang aking mga bagong katuwang sa trabaho. Masaya, malaya, at matagumpay. Nakamit ko ang hustisya hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagbuo ng isang buhay na mas matayog kaysa sa anumang paninirang puri. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking bagong opisina, may isang sobrang puti na nakapatong sa aking lamesa. Walang pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan ko itong binuksan at naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sa loob ng sobre ay may isang susi. Isang lumang susi na pamilyar ang hugis. At isang maikling sulat na may sulat kamay ni Angel mula sa loob ng kulungan. Angelica, may isang bagay akong hindi sinabi sa'yo tungkol sa bahay ng mga magulang mo. Isang lihim na itinago ni Elena, kahit sa akin. Hanapin mo ang maliit na vault sa ilalim ng hagdan. Doon mo malalaman ang tunay na dahilan kung bakit niya gustong-gustong makuha ang lupang iyon. Nanigas ang aking mga daliri. Ang dangling mystery na ito ay tila isang huling hila ng nakaraan. Ano ang lihim na yon? May mas malalim pa bang dahilan ang lahat ng ito maliban sa pagtataksil? Tay, hindi sapat ang sirain ang buhay mo, Angelica. Gusto nilang burahin pati ang kasaysayan ng pamilya mo. Ang boses ni Ricardo ay naging kasing pait ng itim na kape habang nakatayo kami sa gitna ng sala ng dati kong bahay. Ang bahay na ito, na binili ko palihim sa pamamagitan ng isang korporasyon, ay tila isang malaking kaban ng mga multo. Ang bawat hakbang namin sa bakanteng sahig ay lumilikha ng alingawngaw na tila mga bulong ng nakaraan. Wala na ang mga muebles, wala na ang amoy ng adobo, tanging ang amoy ng alikabok at ang lamig ng pagsisisi ang naiwan sa pagitan ng mga pader. Dala ang susing ibinigay ni Angel mula sa loob ng rehas, lumapit ako sa ilalim ng hagdanan. Doon, sa likod ng isang lumang panel ng kahoy na sadyang itinago sa paningin, nahanap ko ang isang maliit na bakal na pintuan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri habang ipinapasok ang susi. Narinig ang mahinang pag-ikot ng lumang mekanismo. Isang tunog na tila huling paghinga ng isang lihim na matagal nang ibinaon. Nang bumukas ang vault, hindi ginto o pera ang sumalubong sa akin. Sa loob ay may isang makapal na asul na folder at isang sulat na may petsang 20 taon na ang nakalilipas. Binasa ko ang bawat salita. At doon ko naramdaman ang tunay na tindi ng pagtatraidor. Ang ama ni Elena, si Mr. Hernandez, ay dati palang tauhan ng aking ama. Ninakaw niya ang mga orihinal na titulo ng lupaing ito at pinalabas na may malaking utang ang aking mga magulang sa kanya. Ang pagpapakasal ni Angel sa akin ay hindi lamang isang pagkakamali ng puso. Ito ay isang planadong hakbang upang tuluyang makuha ang lupang kinatatayuan ng paaralang itinatag namin. Si Elena ay hindi pumasok sa buhay ko para maging kapatid, kundi para maging isang mitya na susunog sa huling ari-arian ng aking pamilya. Ganito na ba kalalim ang kanilang galit? Bulong ko habang yakap-yakap ang mga dokumento. Ginamit nila ang 10 taon ng buhay ko para lamang sa isang piraso ng lupa. Ngunit nabigo sila, Angelica. Wika ni Ricardo habang hinahawakan ang aking balikat ng may respeto. Dahil sa huli, ikaw ang nanatiling nakatayo. Sila ay nasa loob ng rehas habang ikaw ay may bagong simula. Tiningnan ko ang bintana, kung saan tanaw ang hardin na dati ay tuyot, ngunit ngayon ay dahan-dahan ng tinutubuan ng mga bagong usbong ng bulaklak. Naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan
na hindi kayang ibigay ng anumang pera. Ang katotohanan ay tila isang malakas na ulan na naghugas sa lahat ng dumi ng aking nakaraan. 5:00 ng hapon nang magtungo ako sa presinto para sa huling pagkakataon. Nakita ko si Angel sa likod ng rehas. Wala na ang kanyang kislap, wala na ang kanyang yabang. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila 2 madilim na butas ng kawalan. Sa kabilang selda, naroon si Elena, nakatalikod at nakayakap sa kanyang sarili, malayo sa imahe ng isang reyna na pilit niyang ipinakita noon. "Angel!" Tawag ko sa mahinang boses. Lumingon siya at sa isang sandali, nakita ko ang isang patak ng luha na gumulong sa kanyang pisngi. "Angelica, patawarin mo ako. Nabulag ako sa pangako ni Hernandez. Akala ko, kapag nakuha namin ang lahat, magiging masaya kami. Hindi nabubuo ang kaligayahan sa ibabaw ng luha ng iba, Angel." Sagot ko ng walang galit. Tanging pait na lamang na dahan-dahang naglalaho. Ibinigay ko na sa mga awtoridad ang mga dokumento mula sa vault. Madadagdagan ang kaso ni Hernandez at marahil ay hindi na kayo makakalabas pa ng matagal. Tumalikod ako at naglakad palabas ng presinto. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila isang paglayo sa impyernong binuo nila para sa akin. Paglabas ko, ang sariwang hangin ng dapit hapon ay humaplos sa aking mukha. Isang bagong simula. Bumisita ako sa bahay ampunan kung saan pansamantalang nakatira si Baby Angelo. Nakita ko siyang mahimbing na natutulog, malayo sa ingay at dumi ng kanyang mga magulang. Hinaplos ko ang kanyang maliit na kamay. Sisiguraduhin kong lalaki siyang may dangal, malayo sa anino ng kasalanan nina Angel at Elena. Hindi man ako ang nagluwal sa kanya. Sisiguraduhin kong ang pag-ibig na ibibigay ko ay tunay at hindi huwad. "Handa ka na ba?" Tanong ni Ricardo na naghihintay sa labas ng gate. "Handa na ako," sagot ko ng may matatamis na ngiti. Nakatayo ako ngayon sa harap ng Angelica's Learning Center. Puno ang paaralan ng mga tawa ng mga bata. Ako ay isang guro muli, ngunit hindi na isang guro na nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ako ay si Angelica, isang babaeng matagumpay, mayaman sa karanasan, at higit sa lahat, buo ang pagkatao. Ang dangling mystery ng aking buhay ay tapos na. Ang huling kabanata ay naisulat na ng may tinta ng tagumpay at kapatawaran sa aking sarili. Sa gitna ng kagandahan ng dapit hapon, naramdaman ko ang bulong ng aking mga magulang sa hangin, tila nagsasabing, "Malaya ka na, anak. Malaya ka na." Chime. 5 taon na ang lumipas, ngunit tila kahapon lamang nang iwanan ko ang isang bahay na walang laman, kundi ang alingaw-ngaw ng aking mga luha. Ngayon, ang bawat sulok ng aking buhay ay punong-puno na ng liwanag at mga awiting hindi na kailangang pilitin. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong tahanan, malayo sa ingay at dumi ng nakaraan. Ang simoy ng hangin sa dapit hapon ay may dalang bango ng mga namumukadkad na sampagwita mula sa aking hardin. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na tsaa. At sa bawat paghigop ko, naramdaman ko ang dalisay na kapayapaan na minsang inakala kong hindi na muling darating. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila. Isang sining ng kalikasan na nagpapaalala sa akin na ang bawat pagtatapos ay simula ng isang mas magandang bukas. Naririnig ko mula sa ibaba ang malulutong na halakhak ng isang bata. Sinilip ko ang palaruan at nakita ko si Angelo na ngayon ay isang masigla at malusog na batang lalaki. Hinahabol niya ang isang makulay na saranggola sa ilalim ng pagbabantay ni Ricardo. Ang bata na minsang naging simbolo ng sakit ay naging pinakamahalagang bahagi ng aking paghihilom. Hindi man siya galing sa aking sinapupunan, siya ay naging anak ng aking paninindigan at pagmamahal. Minsan, nakatatanggap pa rin ako ng mga balita mula sa loob ng bilangguan. Si Angel
ay tila isang aninong nalimutan na ng panahon, habang si Elena ay patuloy na nagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa ilalim ng batas. Ang kanilang mga pangalan ay hindi na nagdudulot ng kaba o galit sa aking dibdib. Sila ay naging mga pahina na lamang sa isang lumang aklat na matagal ko nang naisara. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa kanila. Ang tunay na katarungan ay ang makita kong masaya at buo ang aking sarili, habang sila ay naging bahagi na lamang ng aking mga gunita. Ma'am Angelica, handa na po ang hapunan. Tawag ng aking kasambahay sa isang boses na puno ng paggalang. Darating na ako. Sagot ko ng may ngiti. Bago ako pumasok sa loob, tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga kalyo ng paghihirap mula sa paglalaban ng damit ng ibang tao. Ang mga kamay na ito ay ginagamit ko na ngayon para pumirma ng mga tseke para sa aking eskwelahan, para humawak ng mga libro, at para yakapin ang batang tumatawag sa akin ng ina, Ima. Ang Angelica's Learning Center ay hindi lamang naging isang gusali, naging simbolo ito ng pag-asa para sa maraming kababaihan na tulad ko ay minsang nawalan ng boses. Doon, itinuturo namin na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang asawa, sa kanyang anak, o sa kanyang ari-arian. Ang tunay na halaga ay nasa loob ng kanyang matapang na puso na marunong bumangon mula sa pagkakalugmok. Pumasok ako sa loob ng bahay at nakita ko ang aking refleksyon sa malaking salamin sa sala. Nakita ko ang isang babaeng nagniningning ang mga mata. May matuwid na tayo. At may ngiting hindi na mabubura ng anumang bagyo. Wala na ang wedding gown na tinapakan at dinumihan. Ang suot ko ngayon ay ang baluti ng aking tagumpay at ang korona ng aking kalayaan. Ito ang aking muling pagsilang. Ang pag-ibig na minsang naging kulungan ko ay napalitan ng pag-ibig na nagpalaya sa akin. Ang pag-ibig sa sarili. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang huling haplos ng hangin, tila isang mabulaklak na pamamaalam sa Angelica ng nakaraan. Malaya na ako. At sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, sapat na iyon. Sapat na